Mga minamahal, tayo po minsan pamunang manalangin po sa ating dakilang Diyos upang tayo po gabayan at samahan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dakila at mapagpahal naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin po na amin pong minamahal, ginagawa ng Pastor at Evangelista, Willis Ada Almeida, ang huling propeta po sa aming kapanahunan. Kami po, Diyos, ay dumudulog sa tuon ng biyaya. Humingi kami, O Diyos, ng kahabagan. Sa kami nasumpukan sa mga pagkukulang, mga pagkakasala. Patawain po ang bawat sa amin, mahal Panginoon. At sa bahagi ito ng pakinig ng banal salita, buksan mo po, Diyos, mga pangunawa ng bawat isa. At langasan mo po, mahal Panginoon, yung banal salita. Maging abang lingkod sapagkat sa ganang akin wala po akong magagawa. Tanging sa lamang ko umaasa, samahan mo po ko, Diyos, ng iyong dakilang pag-ibig at ng dakilang kapangyarihan at aming sinasaway ang mga hadlang, mga demonyo, mga pag-anlangan. Hallelujah, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. God bless you po, mga mahal. Bago pang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagkapasalamat, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan ay paalamang po sa ating buhay na Diyos, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapaabot din po ako dobling paggalang sa ating pong minamahal at ginagawa ng Pastor at Evangelista, Willis Ada Almeida. At hindi po natin makalimutan ang mga turo at aral ng ating pong beloved assistant Pastor Linus Almeida. Ganun po sa kanilang mga minamahal mga anak, the whole Almeida family, at maging sa lahat ng mga sumusubaybay po sa ating pong live webcast. At sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang hapon po. Lahat mo na magsabi, praise the Lord! Atin po munang palakpakan ng ating pong buhay na Diyos. Mga minamahal, ating pong buksan po ang ating mga banal na kasulatan, ating pong basahin ng unang talata dito po sa Roma, Kapitulo 1, ang talata po ay 16. Sa mga taga-Roma, 1 talata ay 16, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una ay sa Hudyo, gayon din sa Griego. Amen. Amen. God bless po mga kapatid sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpala. Sabi po sa ating pong nabasa, sapagkat hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, una ay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Amen. Sa hapong ito, mga mahal, aalamin po natin yung tinatawag na true gospel o tunay na ebanghelyo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo na hindi niya ikinahihiya ang ebanghelyo. Bakit po, mga mahal, ang sabi dito, ito pala ang kapangyarihan ng Diyos upang ang sino mang sasampalataya sa ating pong dakilang Diyos, siya po ay magkakaroon ng tinatawag na kaligtasan. Amen. Kaya nga, mga mahal, kanina napakinggan po natin, ayon sa kanyang patotoo, siya po ay natakot na malaman niya may karamdamang siyang AIDS. Kaya ang ginagawa niya, siya po'y kapag may mga gantong gawain sa telebisyon o sa radio, kanyang pinapakinggan at pinapanood. Maging ito mga pastor, mga pare, mga ministro, sabi niya, o obispo, mga mahal. Pinapakinggan niya yung salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, sa ating kapanahunan, maraming mga tinasabing sila po'y tunay na Kristiyano, nagdadala ng banal na kasulatan, nangaral ng salita ng ating pong dakilang Diyos. Ang iba, mga minamahal, mga tapo sa Bible School. Ang iba nga, mga minamahal, halos sa ulo ang talata sa Biblia. Ngunit si Apostol Pablo, sabi niya, mga minamahal, hindi niya kinahihiya ang ebanghelyo. Yung ebanghelyo na tinutukoy ni Apostol Pablo, ito po ang tinatawag na tunay na ebanghelyo. Na sabi dito, kalakip ang kapangyarihan ng ating pong dakilang Diyos upang ang sino mang taong lalapit sa ating pong dakilang Diyos, siya po ay magkamit ng tinatawag na kaligtasan. Kaya nga, mga minamahal, ang ebanghelyo na tinutukoy, ito po, mga minamahal, ay mabuting balita. Yan pala ang ibig sabihin ng ebanghelyo, mabuting balita.
na mayroon ka makukuha mabuting bagay. Sa iyong napakinggan, ay sa iyong nabalitaan, mayroon ka makukuha mabuting bagay, mismo sa iyong buhay, magkaroon, mga mahal, na makuha mo ang tinatawag na kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga si Apostol Pablo, mga mahal, dati siyang abogado. Kanyang pinag-uusig sa kanyang kapanahunan ng mga Kristiyano. Dinadalang bihag sa Jerusalem. Kaya nga nung pinatay si Esteban, siya po isa doon sa mga nandoon na umaayon sa kamatayan ni Esteban. Ngunit isang araw, mga mahal, dumating sa kanya ang tawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na dati-dati ang kanyang pangalan na Saulo. Habang sila, mga mahal, naglalakbay patungo sa Damasco, biglang nagliwanag ang isang ilaw at si Pablo ay nahulog sa kabayo. Siya po ay nabulag, mga minamahal. May isang tinig siyang napakinggan. Sabi ng tinig, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi ni Saulo, mga minamahal, na ngayon, dati-dati, mga minamahal, Saulo ang pangalan niya, ngayon Apostol Pablo na. Sino ka baga, Panginoon? Sabi ng tinig, mga minamahal, ako si Jesus na yung pinag-uusig. Kaya nga, mga mahal, sa Apostol Pablo, mula nang tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ipinangaral niya ang tunay na ebanghelyo sa lahat ng mga tao na kanya makakausap. Nasabi dito, hindi niya ikinahihiya. Kaya nga dito sa sunod na talata, mga mahal, ito, mga mahal, ang sinasabi ni Apostol Pablo na sa kanyang pananalita at sa kanyang pangangaral, sinasamahan siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin sa unang Korinto, Kapitulo 2, talatang 4 hanggang 5. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 4 hanggang 5. At ang aking pananalita at ang aking pangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Atong pong palakpakan na malakas ang ating buhay na Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Mga minamahal, ito palang ipinangangalan ni Apostol Pablo na hindi niya kinahihiya ang ebanghelyo, na ano pang sabi niya, mga minamahal, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Ito pala, mga mahal, ang dinadala o pinapangaral na ebanghelyo, tunay na ebanghelyo ni Apostol Pablo, na ito po, mga mahal, ay nilalakipan ng kapangyarihan ng ating pong dakilang Diyos. Hindi daw, mga mahal, sa mga panghikayat na karunungan ng tao. Kaya nga, marami nagdadala ng ebanghelyo. Tapos ng Bible school. Ngunit hindi mo makita sa kanyang buhay yung kapangyarihan ng Diyos na lumalakip sa kanyang ipinangangaral na ebanghelyo. Ngunit dito, mga mahal, ginamit ng ating pong dakilang Diyos ang ating mga minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon at ating pong minamahal at ginagana Pastor Evangelista Wildes Almeida sa kanyang pangangaral, mga minamahal. Maraming mga tao, may mga karamdaman, may mga wala ng pag-asa sa kanilang buhay. Ito po, mga minamahal, ay binigyan ng pag-asa ng Diyos, mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kagaya na pakinggan natin kanina, mga minamahal, mayroon siyang tinatawag na Ovarian Cancer, pinagaling ng ating pong dakilang Diyos. Ipinapakita lamang dito, mga mahal, ng ebanghelyo na ating pong napakinggan, na ipinangaral ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang ebanghelyo na hindi kinahihiya ni Apostol Pablo, na sabi dito, mga minamahal, upang ang tao magkaroon ng kaligtasan, lalaki pa ng kapangyarihan ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya nga dito maraming patotoo. Iba't ibang klase mga patotoo ng anak ng Diyos sa banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade. Isa pong kapatiran po natin
sa dako ng Cagayan de Oro City. Ating pong beloved brother Melchor Haina. Siya po, mga mahal, ay isang araw, habang papasok sa kanyang pinagkatabahuan, marahil yung mga gwardiya doon ay nakainom. Hinihingan siya ng halagang 70 pesos. Wala siya maibigay. 50 pesos lamang ang kanyang pera sa bulsa. Ngunit nagalit ng gwardiya, mga mahal. Ang ginawa, tinutukan siya ng shotgun. Ngunit ating mahal kapatid na ito, siya po'y nanalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, iligtas mo ako, tulungan mo ako. Alam po, binail siya ng gwardiya. Halos humigit kumulang sa 1 di pa lamang ang layo. Ano pong himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Yung kanyang damit butas, yung kanya dito sa dibdib dalawang butas. Ngunit yung katawan niya, mga mahal, hindi po tumalab ang bala. Yan po, mga mahal, ang ipinangangal ni Apostol Pablo, na yan mga pinapangaral din ng ating mahal na ebanglista, na kalakip ang kapangyarihan ng ating pong dakilang Diyos, upang ang tao, mga mahal, sabi po sa ating nabasa, hindi po sasandig sa kaunuan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya dito maraming pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang yun, naganap doon sa Cagayan de Oro City, maging dito sa atin, mga mahal, yung anak ng ating pong beloved preacher, Jonathan De Castro, Brother Jonathan De Castro. Isang araw, mga mahal, habang siya po, mga mahal, ay nakasakay sa kanyang motorsiklo. Pagdating siya stoplight, may umangkas sa kanya, tinutukan siya ng bail, sabi diretso. Yung pala, mga mahal, hinuhold up na siya. Balak agawin ng kanyang motor. Ang ginawa niya, mga mahal, itinumba niya yung motor. At nung itinumba niya, mga mahal, so sabay sila natumba, tinutukan siya ng bail. Ang ginawa niya, lumuhod siya. Habang nakapikit siya, mga mahal, nainig niya na pumutok yung bail, mga mahal. Ngunit ang himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung pinakatingga, yung dulo ng bala, mga mahal, ito po'y kumalso doon sa labasan ng bail, yung sa bail ng bail, mga mahal. Hindi po lumusot yung bala, hindi po siya, mga mahal. Hindi po siya tumalab, hindi ibig sabihin, mga mahal, bagamat pumutok yung bail, ngunit ito po'y pinaghimalaan siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo, na ang ebanghelyo na hindi niya kinahiya, sabi dito, mga mahal, ay kalakip ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, upang ang mga tao ay makita nila ang himala ng ating pong dakilang Diyos, at sila po'y lalapit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, at sila po'y magkamit ng tinatawag na kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. So sa Kristiyano pala, mga mahal, may tinatawag na tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, ito po ay nilalaki pa ng mga palatandaan. Kaya kung ikaw ay nandiyan sa isang fellowship, hindi mo nakikita ang palatandaan ng tunay na ebanghelyo, mayroon pong palatandaan na ibinigay ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin ang Marcos, Kapitulo 16, talatang 17 at 18. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16, ang talatay 17 at 18. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may mga sakit, at sila'y magsisigaling. Amen. Amen. Ano po, mga sabi dito? At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalta sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas, at kung magsinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan na hindi makakasama sa kanila. Ipapatong lang ka ng kamay sa mga may sakit, at ang mga may sakit ay magsisigaling. Yan po'y naganap sa banal na gawain ito.
Kaya nga mga mahal, mula na tayo po tinawag ng ating pong dakilang Diyos, may kanya-kanya tayong patotoo. Kung paano tayo tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang iyong abang lingkod, mga mahal, isa din po ako bago ako makakilala sa ating pong dakilang Diyos, ako may magkaramdamang insomnia. Dahil sa matinding problema, hindi halos ako makatulog. Ngunit na ako makadalo sa panalagwaing ito, sa isang krusada sa dako ng Plaza Luton. Tinanggap ko ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na aking sariling tagapagligtas. Dito mga mahal, nakita ko na ako po ay pinagpala ng ating pong dakilang Diyos. Bakit? Pinagaling ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At hindi lamang yan mga minamahal. Mayroon din ang karamdamang bato sa abdo. Halos sa loob ng isang linggo, ito po, tuloy-tuloy ang sakit. Ngunit, yung aking karamdamang sa abdo, na bato sa abdo mga minamahal, hindi ko po ito pinaopera. Sa Diyos lamang ko umasa mga minamahal, sa unat panalangin ng ating pong minamahal at ginagal na pastor, yung bato ko sa abdo mga minamahal, ito po ay pinalabas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling ako ng ating pong dakilang Diyos. Kaya nga dito sa Balnagawa ito, grabing mga himala ang ginagawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Ito pala ay palatandaan na at sino mang sasampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, lalaki pa ng palatandaan. Ano pong sabi? Magpapalaya sila ng mga demonyo sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Marami pong mga dinadalang demon possess. Kapag nagawain ito, ang kanamamahal sa buhay, dinadala dito. Dito po'y pinapalaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Isa pong kapatiran natin, si Brother Francis Pasatiempo. Kapag sinumpong yun mga naman, pagka-demon possess, halos umaangat ng 1 metro sa lupa. Napakalakas na. Ngunit dito, sa unat panalangin ng ating mahalabang lista, siya po'y pinalaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. So natupad mga naman ang palatandaan na sinasabi na lalakip ang mga palatandaan sa sino mang sasampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, magkaroon ka ng kapangyarihan. Kaya mahal pastor, mga mahal, talagang hindi niya itinago ang buong katotohanan. Kaya nga taong 1992, sa dako ng Lunita, noong panahon na yon, El Nino, tagtuyot na sa ating pong bansa. Hinamon ng ating mahalabang lista ang lahat ng mga leader ng relihiyon. Na kung nahinamon niya, mga minamahal, na manalangin upang umulan. Sabi na ang mahalabang lista, hinamon niya mga mahal, mga leader ng relihiyon. Bito. Ngunit, nung dumating yung krusada mga mahal, bito. Hindi po, wala pong mga pumunta doon ng mga leader ng relihiyon. Bagamat walang pumunta doon mga mahal sa hamon ng ating mahalabang lista, pagdating ng meeting, sabi ng ating mahalabang lista, kahit walang tumanggap ng aking hamon, papakita ko sa inyo na buhay ang aking Diyos na tumutugon ng panalangin. Nung panahon na mga napakainit sa dako ng Lunita. Ngunit nang manalangin natin mahalabang lista, biglang dumulim sa dako ng Lunita at bumuhos ang napakalakas na ulan. Kaya nga mga minamahal, makikita po natin na ang ating mahalabang lista, siya po'y tunay na propeta na tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dahil ang kanilang panalangin ay pinakikinggan ng ating pong dakilang Diyos. Ang katunayan, mga mahal, mayroon pong isang satanista na nasave doon. Beloved Medyo Roberto Nugget. Ang patotoo niya, mga mahal, kapag sila po ay nag-aalay ng sanggol, doon sa satanista po siya. Nag-aalay sila ng sanggol, pinapatay nila yung sanggol, at yung sanggol, mga mahal, sinusunog, kinakain niya yung abo, yung dugo, iniinom nila. Ngunit, mga mahal, sabi niya, kapag hindi umulan, may bail po siyang dala. Pauulan niya ating mahalabang lista. Nasa unahan siya ng grandstand.
Ngunit nung makita niya mga mahal na umulan, nabasa siya mga mahal, siya po'y lumuhod, umiyak. Sabi niya, totoo, ang ating mahal na evangelista, siya ay tunay na man of God. Bakit? Napatunayan niya mga sa kanyang buhay na totoo na sa panalangin ng ating minamahal, kinagal na pastor, ay tinutugon ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yan po sabi ng ating pong nabasa kanina na ebanghelyo na hindi kinakahiya ni Apostol Pablo, na ito po'y naganap sa banal na gawain ito na ipinangaral ng ating pong minamahal at ginagal na pastor at ebangelista ang lahat ng mga himala na nagaganap. Kaya nga dito sa banal na kasulatan mga mahal. Isang araw habang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po'y naglalakad. Sinisiksik siya ng mga maraming mga tao. Ngunit mayroon pong isang babae na sabi sa banal na kasulatan na naubos na ang kanyang kabuhayan sa pagpapagamot sa iba't ibang mga manggagamot. Ngunit minsan hindi po siya gumaling. 12 taong inaagasan. Ngunit na mapakinggan niya ang mga himala na ginagawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus habang naglalakad kasama mga apostolis, mga tao, at nandoon siya mga mahal sa isang tabi. Yung babaeng ito, ang sabi niya mga mahal, wala po siyang pinagsabihan. Ang sabi niya, magkaroon lamang, sabi niya mga mahal, na mahawakan ko lamang ang laylayan damit ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ay gagaling ako. Yun ang kanyang pananampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, nung pagdating sa kanyang harapan, habang naglalakad na ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, kanyang sinikap na maabot ang laylayan ng damit ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Marahil mga minamahal, siya po'y naapakan. Ngunit sinikap niya maabot yung laylayan ng damit ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At nung kanyang mahawakan, kaakadaka, ano pong mababasa po natin dito, pinagaling siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yan po'y mababasa po natin mga malito sa Marcos Kapitulo 5, 25 hanggang 29. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 5, versikulo 25 hanggang 29. May isang babae na may 12 taon na inaagasan. At siya'y napahirapan na maraming bagay na mamanggagamot. At nagugol niya lahat ng tinatangkilik at hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus pang lumala siya. At narinig niya ang mga bagay na tungkol kay Jesus. Lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at inipo niya ang kanyang damit, sapagkat sinabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Apagdaka na ampat ang kanyang agas at kanyang naramdaman ng kanyang katawan at nagmagaling na siya sa salot niya. Amen. Amen. At po palakpakan natin pong pinakamamahal na Panginoon. Yan po mga minamahal ang kapangyarihan na kung paano ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa kanyang ministeryo, nakita ang iba't ibang klaseng may mga karamdaman pinagagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. May mga kitong nilinis ng ating pong dakilang Diyos, mga demon possessed. Ito po'y pinalalaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Iyan po'y naganap din sa banal na gawain ito. Ang mga himalang yan, mismong tayo po'y nakita po natin at mismo sa ating buhay na anasan po natin ang mga himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi dito mga naman sa ating pong nabasa, 12 taong inaagasan ng babaeng ito. Nagugol na ang lahat ng kanyang mga tinatangkilik na ubos na mga pagpapagamot. Ngunit mga mahal, nung mapakinggan niya ang mahal na Panginoon nagpapagaling, siya po ay sumampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kalakadaka nung mahawakan niya ang damit ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, instant po pinagaling siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, para sa ating mga minamahal na mga bisita, kung kayo may mga karamdaman, may mga problema na wala ng kalutasan, mga karamdaman tinanggihan ng ospital, dito, kapag ikaw ay pusong lumapit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, uuwi ka, gagaling ka sa iyong karamdaman ng mga problema may malutas. Bakit? Nandito po mga mahal, ang totoong ebanghelyo na kasama ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dito sa huling talatang ating pumababasa na yung 70 mga
disipulo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Inutusan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na mangaral sa mga bayan-bayan, sila po'y dala-dalawa. At nung bumalik sila, mga minamahal, tuwang-tuwa sila na sinasabi sa ating mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, yung mga demonyo nagsisuko sa iyo, yung mga kaamdaman gumagaling. Ngunit ano pong sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Ito pala ang mahalagang bagay na ating pong masusumpungan o ating pong matatanggap yung mabuting balita na mismo sa ating buhay, magkaroon po ito ng katuparan kapag mga minamahal, tayo po ay nagpatuloy na matapat sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin mga minamahal, dito po sa huling talata, Lucas Kapitulo 10, talatang 17 hanggang 20. Dito po sa Lucas 10 talata 17 hanggang 20, ganito po ang pagkasulat. At nagsipanumbalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na iyurakan ang mga ahas, ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraan ay hindi kayo maano. Gayunmay, huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga masasamang espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nakasulat ang iyong pangalan sa langit. Amen. Amen. Atong pong palakpakan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak pa sa ating buhay na Diyos. Mga minamahal, yung 70 mga disipulo na inutusan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na ipangaral ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng kaligtasan, nakasama yung kapangyarihan ng ating pong dakilang Diyos. Nung bumalik sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ano pong sabi sa kanila, sabi nila sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit, na ito binigyan ko kayo ng kapangyarihan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga lakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paay hindi kayo maano. Yung po sinabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, tuwang-tuwa yung 70 mga disipulo. Ngunit ano pong sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Huwag niyong ikatuwa yan. Nakita niyo mga demonyo pinapalayas sa pangalan ko. Iba't ibang klase mga himala, nakita niyo ang ikatuwa niyo ng inyong pangalan ay nakasulat doon sa aklat ng buhay. Amen. Kapag pala mga minamahal ang mga himala na ito, yung salita ng Diyos na ating napakinggan, kasama ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, sabi dito mga minamahal, huwag niyong ikatuwa ang mga bagay na yan. Kumbaga mga minamahal, yan po, kumbaga sa isda mga minamahal, yan kaliskis lamang. Ang ikatuwa pala natin mga minamahal, na tayo pala ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Bakit? Nakasulat ang ating mga pangalan doon sa aklat ng buhay. Kaya mga minamahal, kapag napakinggan mo ang ebanghelyo, ang tunay na ebanghelyo kasama ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, matuwa ka. Kapag nakita mo ang mga himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, bakit hindi ka nagbabaka sakali na ikaw ay maliligtas? 100% mga mahal, ikaw talaga ay maliligtas. Bakit? Sabi sa ating pong nabasa, nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay upang ikaw magmana ng buhay na walang hanggan. Tayo po tumayo mga mahal. Awitan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon para sa ating mga minamahal na mga baguhan, mga bisita. Inyo pong tanggapin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na inyo pong sailing tagapagligtas. Na kung paano kami pinagpala ng ating pong dakilang Diyos, ang mga karamdaman namin pinagaling, mga problema nilutas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kami pinaghimala ng ating pong dakilang Diyos, iyan din po'y magaganap sa inyo. Once na isinuko nyo ang ating buhay, ang buhay nyo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka man na Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang dahilan kung
kung bakit langit kanyang iniwanan. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bakit ikaw ay narito sa mundong ito? Di mo alam Pasan mga mahal mga magulang. Para po kayo. Mahal na mahal kayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito lang kayo dito pang mapakinggan nyo ang tunay na ebanghelyo na kalaki pang kapangyarihan ng ating pong dakilang Diyos. Diyos, di mo Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ating dakilang Diyos sa langit na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na mga bisita, lumapit sa harapan. Tunay na kayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Kayo po ay mapalad, mga minamahal, sapagkat isa kayo sa pinili ng mahal na Panginoon na makalapit sa kanyang harapan upang mapakinggan ang salita, purong-purong ibanghilyo ng kaligtasan na dinala ng kanyang mga aral sa araw pong ito, mga minamahal. Inyo pong napakinggan ang mga buhay at pinagpalang patutuo ng kanyang mga dakilang tanda, mga kababalaghan, mga himala, nakatuparan ng ipinangako ng mahal na Panginoon na nakasulat sa Biblia. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay sa mahal na Panginoon, inyong isuko ang inyong buhay sa ating dakilang Diyos, kung paano ang inyong napapakinggan, mga minamahal, yan ay mangyayari sa inyong buhay. Mga minamahal, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat maganap sa inyong buhay upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo po
ay maging tagapagmana ng walang hanggang buhay. Ang una po, pananampalataya. Kailangan sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Napakahalaga ng pananampalataya mga minamahal, sapagkat ang sabi ng Biblia, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. Ang lumalapit sa ating mahal na Panginoon dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbiganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ang pangalawa po, yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo nababalikan. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon na nais niyo pong totoong magbago upang maging matuwid at banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay Kanyang tutulungan. Ang ibig sabihin na makadiyos na pagsisisi, pagtalikod sa buhay makasalanan. Ang kasalanan ay dapat pagsisihan at ito po, mga kapatid, ay huwag na nating babalikan ang kasalanang napagsisihan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-anib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po, mga minamahal, ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang isinagawa ng mga apostolis 2,000 taon na ang nakalipas. Patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang layunin para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat po, hindi na po kayo ang gagawa. Ang ating dakilang Diyos na po ang gagawa, ang ating mahal na Panginoon, Kanya po kayong babautismuhan ng Kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at nagsusumikap na isagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po ay darating sa inyo. Ang ika-apat na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Sa ating mga minamahal na mga bisita, pakitaas po ang inyong dalawang kamay. Yan po ay tanda ng inyong pagsuko sa harapan ng ating mahal na Panginoon at banggitin niyo po ang panalangin pagsisisi, mga minamahal, at pagtanggap sa harapan ng mahal na Panginoon. Sundan niyo po ako sa panalangin aking pong babanggitin. Sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po kong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa puso, sa gawa at sa katotohanan, tagapagmana ng walang hanggang buhay. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpala po namin Ama sa langit, Diyos na mapangyarihan sa lahat.
Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus o ng dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming pong minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta sa huling kapanahunang ito, dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mahal na Panginoon, sa aming mga minamahal na mga bisita na tumanggap sa iyo, dakilang Diyos. Kahabagan mo sila at pagpalain, iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit, mahal na Panginoon. Pagkalooban mo po, dakilang Diyos, ng pagkakataon na sila ay makapaglingkod sa iyo. Amin silang makasama sa paglilingkod hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito ay aming samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating pong mga pangailangan. At ang buong pagkataon po ay akin na pong ipinagkakaloob sa ating beloved ordained preacher, Fred Ignacio. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother, my co-preacher. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Napakarami ng ating napakinggan na himala na ginawa ng Diyos sa lupa. Na siya po'y lumakad dito sa lupa. Ang sabi sa aklat sa Biblia, sa Hebreo 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hanggang ngayon, ang Diyos ay nagpapagaling ng karamdaman. May pasubali yun, kung may pananampalataya ka, sapagkat pag wala kang pananampalataya, ibig sabihin ng pananampalataya, paniniwala at pagtiwala sa Diyos. Pag hindi ka nagtitiwala sa Diyos, hahanapin mo si St. Luke's. Mahal doon. Pero kung ikay may pananampalataya sa ating dakilang Diyos, dito pa lamang, pagagalingin ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa akin po mga minamahal na kababayan, nasa mga hospital, kayo po na by accident nakabuksan ang live webcast ng Jesus Miracle Aid. Kayo po na nasa kulungan, palalayain ka natin dakilang Diyos kung meron kayong pananampalataya. Kaya tayo po minamahal, tayo po ng mga Kristiyano, kailangan ipakita natin yung ating pananampalataya. Kaya sabi nga nung ako'y prayer warrior pa doon sa main church, the same people, sila rin nagpapalehas. Ibig sabihin, Miyerkules, Biyernes, Linggo, sila ibig sabihin, wala silang pananampalataya. Oo, ililehas namin kayo. Ngunit sabi nga, ang Diyos, pag nagkaroon ka ng pananampalataya, ikaw mismo manalangin sa ating dakilang Diyos, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mas sandali ito, minamahal ko, tayo po'y mag-pray. Manalangin tayo sa ating dakilang Diyos. Itas natin ating makamay. Opo, dakila naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon, sa pangunat panalangin po ng aming minamahal, nagdagalang na Pastor Evangelista Willis na Almeida, ang ibang na propeta. Narito may nagpapakumbang, nagsusumamo sa iyo, humihingi ng tawad sa lahat para mapagkukulang sa mga kailangan, pagbigyan, patawad po. Dalangin po namin ng Diyos ang kalakasan, kalusugan, pag-iingat, pagpapala, mahabang buhay. Sa aming minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista Willis na Almeida. The beloved children-in-law, grandchildren, and the grandchildren, sa lahat po ng mga ngaral, lahat po ng mga gawat, mga kapatiran sa buong daigdig. Pagpalain mo kami sa araw ito at sa iyong makapangyarihang pangalan, aming sinasaway, ang demonyo ng karamdaman, devils of sickness and disease, devils of unbelieving doubts, devils of hindrances, demonyo ng kahirapan, lumayas ka. We bind the power of Satan in Jesus' mighty name we pray. Be healed right now. Be blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya tayo lumulundag ng 3 beses at sumisigaw ng Hallelujah. Praise the Lord. Inaangkin natin ng katugunan. Sabi, pag ang tao daw ay hindi siya naniwala sa kanyang sarili, siya pinakabaliw na tao sa buong daigdig. Maniwala ka sa Diyos at ang Diyos pagagalingin ka. Gawin po natin, lumulundag tayo 3 beses kasi wala ng pagsabay ng pagsigaw ng Hallelujah. Praise the Lord. Gawin natin, Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palagpakan po natin ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. At tayo po yung dadako sa mga announcement. For our beloved brother, Pablo Aserios. Praise God.
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, minsan na pa pumigyan natin ng malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, glory to God. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Father Fred. Amen. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating banal na gawain. Nandito po tayo sa parte ng ating banal na gawain kung saan muli po tayong magagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng ating pagbibigay. Amen? At sa bahagi pong ito, ang ating mga ipagkakaloob po ay para po sa ating special offering. Ito po ay direkta na pupunta at nagagamit po ang lahat ng ito sa ating po mga sinasagawang improvements at lahat pa po ng konstruksyon na ating ginagawa dito po sa ating bahay-sambahan sa dako po ng Marilao. Amen? At upang ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob, akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Mother Noel. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, dearest Jesus. Orihira dakila Diyos, God bless you at ibilad pa, Mrs. Serious. Mahal tayo manalangin. Hallelujah. O dakila Diyos sa mamanalang pinakamalapad ng Jesus. Diyos manahal sa pagagalit sa gara sa kabagan, sa pangungunat na lang, mahal at ginagalang mag-ilis na wilis na namin. Dakila Diyos na rito yung mga anak malapanon, magkakalob ng aming special offering malapanon, para karagdagan gastusin malapanon, siyang manalagawan malapanon, pagpalay mo bawat kamay, nagkakalob malapanon, anumang kanila, ipagkalob para sa iyo manalagawan malapanon, ibuhos mo sa garang pagpapala na wala sinid na kalalagyan, dalayan namin sa malapanon, ang iyong mga anak sa kanilang pangako, Mausin Pages malapanon, anumang kanilang amount ay pinangako sa iyo malapanon, pagkalob mo sa kanila upang magamit, o Diyos sa iyo manalagawan, kaya pagpalaan mo kami nakila Diyos, ito ang samot panalangin, sa matabis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise.
Minsan na po bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. At God bless you po sa ating mga tapat at masayang beloved brethren na nagkaloob ng kanila pong mga special offering. Muli po, gain din po para po sa ating mga beloved kababayan, beloved mga kapatiran, saan man po kayo dako naroon, naaabot po ng ating mga pinagpalang live webcast. Maaari din po kayong makibahagi po sa ating sinasagawang konstruksyon. Amen. Ang number po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louie Angeles, ay nasa screen nyo po ngayon. Amen. Maaari nyo po silang kontakin. Pwede nyo pong i-save din po yung number na yan. I-text or tawagan po sila para po maibigay po nila sa inyo yung tamang proseso kung paano po tayo maaaring makibahagi po sa ating sinasagawang konstruksyon at dagdag pasilidad po dito sa ating bahay-sambahan sa dako ng Marilao. At muli po ang ating mga paalala at binibigyang diin sa lahat po ng ating beloved brethren na kasama po natin sa ating banal na gawain. Ipagkakatiwala lamang po natin ang ating mga special offering, ang ating mga vows, ang ating mga pledges para po sinasagawa po nating konstruksyon sa ating pong beloved Sister Ami. Ganyan din po sa ating beloved Sister Chat at upang madali po natin silang makita, may table po sila dyan sa entrance. Pakisabi na lamang po kung para saan po yung inyo pong mga ipagkakaloob. Amen? Para po ma-record po nila. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at sa ating naman pong announcement, amen, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating Victorious Talipaw Peace Mission, amen, anniversary, ang ating 23rd Victorious Talipaw Peace Mission ay gaganapin po sa Amoranto Sports Complex. Amen. Ito po ay sa darating na October 8. Yung oras po, siguro gawin na lang nating alas 10. So mas maaga po kayo doon, mas maganda. Ulitin po natin, ang ating 23rd Victorious Talipaw Peace Mission ay gaganapin po sa lugar ng Amoranto Sports Complex. Lahat po ba nakakaalam ng venue po natin sa Amoranto? Amen. Sa mga hindi naman po nakakalam, naintindihan naman po natin, baka po baguhan pa, maaari po kayo magtanong siguro sa akin o sa mga elderlies po natin dyan, mabibigay po natin yung tamang direksyon kung paano po kayo makakapunta doon. Amen. Purihin po muli, ang ating 23rd Victorious Talipaw Peace Mission ay gaganapin po sa Amoranto Sport Complex. Ito po ay sa darating na October 8, 2023. Amen. Mag-start ng alas 10 ng umaga. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At gayon na rin po, i-announce na rin po natin yung JMYC. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal. Ito naman po ay gaganapin, same venue, sa Amoranto Sports Complex. At ang date and time po nito ay sa October 10 naman po, alas 8 ng umaga. Ito po ay araw ng Tuesday. Kaya po sa lahat ng mga kabataan na nais pong makibahagi po, maki-join, ang ating registration ay open na po. Diyan po sa likod po natin, sa Sister Information. May table din po dyan, Sister Chasney, Sister Elaine. I-approach na lamang po sila para po makapagpa-register na po. Muli po, ang ating namang JMYC ay sa darating na October 10, 8 a.m. sa Amoranto Sports Complex. At kung hindi rin po ako nagkakamali, mayroon din pong kung sakaling magkaroon po kayo ng problema kasi may mga pasok, pwede po kayo makahingi ng somehow ng excuse letter. Bibigyan po natin kayo yan para po mai-provide nyo po sa inyong mga guro. Amen. Praise the Lord. At muli po ang ating malawakang panawagan para po sa bawat isa, lahat po ng nakakarinig, magkaroon po tayo ng pagkakaisa sa pag-aayuno at pananalangin. Amen. Upang bumaba po ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon at makamit natin ang tagumpay ng ating 23rd Talipaw Peace Mission. Muli po, ang ating banal na gawain dito sa dako ng Marilao ay open po. Pwede po kayong welcome po kayo na makapag-fasting. Sa lahat po ng mga pupunta po dito, makapagdala na lamang po kayo ng inyong mga banig, ng folding beds, ng tent, na po pwede nyo pong magamit. At upang sama-sama po tayong magbigay papuri, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At birthday greetings po tayo sa ating beloved Brother June Reyes. Amen. Ang pagbati po ay nagmumula sa ating beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeda. At dalangin po natin ang malusog na pangatawan, higit sa lahat pinagpalang buhay espiritual. At karagdagang announcement din po sa ating mga beloved kabataan, okay na rin po sa ating mga magulang, ating banal na gawain, nagkaroon po ng project ang ating beloved musician. Nagsasagawa po tayo ng mga workshop
Ongoing po yung workshop po natin sa flute at sa violin. I-approach na lamang po natin, kahit po ako or si beloved Brother Wendell po natin. Kung titignan nyo po itong mga ganitong workshop po, pag in-enroll nyo po yan, abutin po ng 1,000 yung bawat session. At kailangan makomplete po natin yung buong 10 to 12 session. Pero po dito, kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, may ginamit pong mag-asawa. Sila po ay libreng nagtuturo. Amen. Para po sa ikaluluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya po pwedeng i-approach nyo na lamang po kami mamaya. Sa ating pong beloved Children's Choir, may practice po ang bumubuo po ng beloved Children's Choir. Ganon din po ang ating beloved youth, ang Combined Youth and Singles Choir, at ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. May practice din po kayo, so wala po munang uuwi at makapag-start na rin po tayo mag-practice. Amen. At para po sa schedule ng ating mga pinagpalang banal na gawain, tayo po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo po ay nabibiyayaan ng malayang pagkakataon. Tayo po ay nakakapagsagawa ng ating mga pinagpalang banal na gawain 3 beses isang linggo. Katulad po ngayon, araw po ng linggo, ang ating Sunday General Service. Kaninang alas 10 po ng umaga, tayo ay nagsimula at matatapos ng ganitong oras alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Amen. Gayon din ang ating Wednesday o ang ating midweek service. Alas 12 naman po yan ng tanghali at matatapos ng alas 5 ng hapon. Ang ating Friday service, wala pa po tayong overnight prayer meeting. Patuloy po nating ipanalangin yan. Tayo po ay nagsisimula pa rin po ng alas 12 ng tanghali at matatapos naman po ng alas 5 ng hapon. Para po sa ating mga kababayan na nais dumalo at nakakapanood po ng ating mga live webcast, kayo po ay malugod naming inaanyayahan. Kayo po ay magtungo, pumunta sa ating banal na gawain sa mga araw na nabanggit. Ang ating pong address, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach. Tayo po ay matatagpuan sa T. Mendoza Street, Barangay Saug, Marilao, Bulacan. Sa mundo naman po ng radyo, tayo ay araw-araw napapakinggan. Mula Lunes po yan hanggang Sabado, ang ating banal na gawain, the Jesus Miracle Hour. Tayo po ay napapakinggan sa DZME, 1530 kHz, alas 11 ng gabi at matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. Para naman po sa ating TV program, patuloy po tayong umi-ere sa telebisyon. Tunay nga pong marami ang naligtas, nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pinagaling ang mga karamdaman, binago ang buhay. Sa pangunang dalangin po ng ating beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeda, ang ating TV program ay patuloy na papanood sa PTV Channel 4 tuwing Sabado, alas 10:30 po yan ng gabi at matatapos ng alas 12 ng madaling araw. Para po sa ating mga social media accounts, kung saan nyo po napapanood live ang ating mga live streaming, ating mga live webcast, ang ating Facebook at YouTube account, JMCIM Marilao. Ulitin lamang po natin yan, JMCIM Marilao. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at dito po natatapos ang ating pinagpalang Sunday service at upang ipanalangin po ang ating pagtatapos para sa ating closing prayer, ang buong pagkakataon po ay binibigay natin sa ating beloved Brother Edwin. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, dearest Jesus. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Bobby. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos mga man. Opo, dakilang Ama namin sa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin, ng aming kagalang-galang minamalibang lista, aming mahal pastor, Will Lista Dalmeda, ang iyong banal na propeta sa uling kapanahunan. Ito, narito po kami, minsanan pa, nagpapaabot, mahal Panginoon, ng tao sa pusong pasasalamat, mahal Panginoon, sa tagumpay, sa banal gawain, sa araw na ito, aming Sunday service, mahal Panginoon, sa paglangis mo sa bawat papuring awitin, aming alay sa iyo, mahal Panginoon, maging sa mga patotoo na aming napakinggan, mahal Panginoon, himala mo, mahal Panginoon, maging sa pagbibigay, mahal Panginoon, sa pangawitan ng mga beloved choir na iyong pinagpala. Maraming salamat, mahal Panginoon, sus maging sa iyong banal na salita, mahal Panginoon, na aming napakinggan, mahal Panginoon. Maraming salamat, mahal Panginoon, sus, hallelujah. At lalo't higit, mahal Panginoon, ang iyong matamis at banal na presensya, mahal Panginoon, na aming nadama, mahal Panginoon, sus, nagkaloob kami, nagkaroon kami ng kagalakan, mahal Panginoon, sa aming, hallelujah, paglilingkod sa iyo, mahal Panginoon. At patuloy naming dinadalangin sa iyo, mahal Panginoon, ang sinasagawa, patuloy, mahal Panginoon, na karagdagang pasilidad na yung bahay sambahan dito sa Dakong ng Marilao. Patuloy mo pagpalain, mahal Panginoon, ikaw po mag-provide sa lahat ng mga pangangailangan, maging sa lahat na gumagawa nito, mahal Panginoon, ikaw po mag-ingat sa kanila, mahal Panginoon, maging sa mga namamahala din nito, mahal Panginoon, at maging sa aming pag-uwi sa araw na ito, mahal Panginoon, ikaw
ikaw po mag-ingat sa amin, paratingin mo kay Moralhati, sa aming kanya-kanyang tahanan, ligtas sa anumang sakuna at disgrasya at kapahamakan. Pagpalain mo kaming lahat, mahal pa ito aming samot dalangin, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Ed. At ang beloved Children's Choir, sorry po, cancel po ang practice